Nagsimula ang movie sa dalawang war orphan na sina Shin at Hyo, na nabili ng isang matanda para magsilbing alipin. Kahit mahirap ang buhay, sinusubukan nilang magsikap at protektahan ang isa't isa. Parehas ang pangarap nilang maging isang great general na katulad ng kanilang idol na si General Uki. Pagkatapos mangolekta at magputol ng kahoy, nagsasanay sila sa gitna ng kagubatan gamit ang mga espadang gawa din sa kahoy. Lumipas ang mga panahon hanggang lumaki na sila, di sila tumitigil sa pagsasanay sa pakikipaglaban. Isang araw, matapos nila magduwelo, isang chancellor na ang pangalan ay Shobankan ay nakita silang nagsasanay. Kinabukasan pumunta si Lord Shobankan sa bahay ng matanda at ni-recruit si Hyo upang magsilbi sa hari sa palasyo. Kahit hindi naimbitahan si Shin, masaya siya para kay Hyo. Nung gabing yun nagsanay silang dalawa sa huling pagkakataon at nangako sa isa't isa na ipagpapatuloy ang kanilang pangarap. Determinado si Shin na sundan si Hyo sa palasyo at maging isang great general balang araw. Sa sumunod na mga araw mag-isa si Shin na nagsasanay upang pagbutihin pa ang kanyang kasanayan sa sword. Lalo siyang naging bihasa sa pakikipaglaban. Isang gabi habang siya ay nagpapahinga, nagulat siya nang nagpakita si Hyo na malubhang sugatan. Ipinaliwanag ni Hyo na nagkaroon ng civil war sa kaharian kung saan ang nakababatang kapatid ng hari ay nagpadala ng isang assassin upang patayin ang hari. Si Hyo ang ginawang dummy king at siya ang tinarget ng assassin. Bago mamatay sinabi niya kay Shin na pumunta sa isang lugar na nakapaloob sa mapa na dala niya. Ipinaliwanag niya na doon makikita ang army ng hari. Nang pumanaw na si Hyo, tumakbo si Shin patungo sa lugar na sinasabi sa mapa. Habang nasa daan, napaligiran siya ng isang grupo ng mga tulisan, kaya kailangan niyang labanan ang mga ito. Madali niyang natalo mag-isa ang lahat ng miyembro ng grupo dahil na din sa kanyang kasanayan sa pakikipaglaban. Nakarating na rin si Shin sa kanyang destinasyon. Nakita niya ang isang maliit na kubo na tinitirhan ng isang hari na nagngangalang Ace, na tumakas sa kaharian. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng hari na sinadya si Hyo na dalhin sa kaharian dahil mayroon siyang face na halos kamukha niya. Nais nilang linlangin ang mga opisyal ng hari na nagtaksil at nagsagawa ng kudeta ng kanyang nakababatang kapatid na nagngangalang Seikyu. Pumunta ang mga tropa ng Royal Army sa bahay ng matanda at nakita ang walang buhay na katawan ni Hyo. Isang general na nagngangalang Soji na tauhan ni Prinsipe Seikyu ay nalaman na ang katawan ay hindi si Haring Ace ngunit isa lamang dummy. Samantala si Shin na nalaman ang katotohanan na sacrifice lang si Hyo ay galit na galit sa hari. Maya-maya may isang assassin na pinadala ni Prinsipe Seikyu na biglang lumitaw at ang target ay si King Ace. Ang assassin ay nagsulsol kay Shin na tapusin ang hari dahil siya ang dahilan kung bakit namatay ang kanyang kaibigan. Sa halip, galit na sinugod ni Shin ang assassin dahil ang alam niya ay siya ang pumatay kay Hyo. Pagkatapos ng matinding labanan, natalo din ni Shin ang assassin. Lumapit siya kay King Ace at ipinahayag ang kanyang pagkadismaya dahil hindi niya matanggap ang pagkamatay ni Hyo. Ngunit kinausap siya ng hari at sinabi na ang lahat ng sakripisyo ni Hyo ay para iligtas ang buong kaharian. Ipinaliwanag niya na kailangan niyang manatiling buhay upang ang kapangyarihan ay hindi mahulog sa kamay ng kanyang kapatid na malupit at corrupt. Hinikayat niya si Shin na sumama sa kanya at bumuo ng bagong hukbo at bawiin ang kaharian para hindi masayang ang sakripisyo ni Hyo. Nang paalis na sila, may nagpakita na isang parang nakamaskot na ang pangalan ay Ten. Sinabi nito na ituturo niya ang safe na daan kapalit ng pera. Pumayag ang hari at umalis na silang tatlo. Sa sumunod na scene, si Prinsipe Seikyu ay galit nang matanggap ang balita na buhay pa ang hari. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na magpadala pa ng mga assassin para tugisin ang kanyang kuya. Kinabukasan habang naglalakad si Shin at Ace bigla silang inatake ng isang assassin na gumagamit ng karayom na may lason. Nilabanan ni Shin ang assassin hanggang sa nagawa niyang magapi ito. Matapos niyang magwagi, bigla siyang natumba at nawala ng malay dahil tinamaan pala siya ng isang karayom na may lason. Buti na lamang ay niligtas ni King Ace si Shin at dinala siya sa safe ng lugar upang magpagaling. Nang magising si Shin mula sa kanyang pagkakatulog, nagulat siya sa paglitaw ng mga kawal na pumasok sa kanilang pinagtataguan. Sa kabutihang palad ito ay hukbo sa ilalim ni Chancellor Shobunko na loyal kay King Ace. Matapos ipahayag ang kanyang debosyon, gumawa si Shobunko ng strategy para mabawi ang trono mula kay Prinsipe Seikyu.
Bagamat hindi pa rin tagumpay ang prinsipe sa pagligpit sa hari, idineklara niya ang kanyang sarili bilang bagong hari sa harap ng buong army ng kaharian. Samantala, nangangamba si King Ace dahil mayroon lamang siyang hukbong mas konti kaysa sa hukbo ng prinsipe. Pinayuhan siya ni Shobonko na makipagkita sa mga tribo ng bundok at humingi ng tulong sa kanila at bumuo ng alliance. Sumang-ayon ang hari at agad na inutos na sila ay tumungo sa bundok. Matapos dumaan sa mahaba at challenging na paglalakbay, narating din nila ang lugar ng mga tribo. Ngunit hindi sila tinanggap ng maayos at sa halip ay binihag sila. Sa harap ng leader ng Mountain Tribe, ipinarating ni King Ace ang kanyang intensyon na humingi ng tulong sa kanila upang mabawi ang trono na nasa kamay ngayon ng kanyang kapatid. Nang marinig ito, tumanggi ang leader sa kanyang hiling dahil sila ay pinagtaksila ng kaharian at marami ang namatay sa kanilang tribo. Si King Ace ay humingi ng tawad para sa mga pagkakamali ng mga nakaraang opisyal. Nang marinig ang kanyang sincerity, nagpa siya ang leader na si Yo Tanwa na tulungan siyang mabawi ang trono at ng kaharian. Nabuo ang kanilang alliance upang sugurin ang palasyo. Gumawa sila ng strategy kung paano nila sasalakayin ang mga kalabang hukbo. Si King Ace at Shin ay magiging commanders ng dalawang grupo ng mga mountain tribe. Nang dumating na sila sa harap ng gate ng kaharian, nagpakilala si Yo Tanwa at sinabing sasali ang kanyang mountain tribe army sa hukbo ni Prinsipe Seikyu. Nang marinig ito ng kalabang officer, sila ay pinahintulutang makapasok sa kaharian. Nagtagumpay ang plano nilang ma-infiltrate ang palasyo, at agad nilang sinalakay ang mga kalabang kawal na nagbabantay. Inutusan ni King Ace si Shin at ang kanyang grupo na dumaan sa secret passage papuntang palasyo habang siya at ang kanyang grupo ay susugod sa main gate. Nagsimula ang matinding labanan sa pagitan ng Mountain Tribe at mga sundalo ni Prinsipe Seikyu. Pinakita ng mga tribo ang kanilang taglay na lakas sa pakikipaglaban at natalo nila ang mga bantay. Sa side naman nila Shin, kinailangan nilang labanan ang isang higanteng halimaw upang makadaan. Nahirapan silang talunin ito dahil sa taglay nitong lakas. Ngunit nag-api din ito kalaunan ni Shin gamit ang kanyang espada at nakapasok na sila sa loob ng throne room ng palasyo. Hindi nangamba ang prinsipe at sa halip ay tinawag niya ang kanyang bantay na si General Soji na isa palang mercenary. Madaling nag-api ng general ang mga tribo at ngayon ay si Shin naman ang sumugod. Matindi ang kanilang laban ngunit makikitang lamang ang general sa kanilang dalawa. Nang tila matatalo na si Shin, naalala niya ang kanilang pangarap ni Hyo na maging isang great general at nagkaroon siya ng determinasyong manalo sa laban. Sa huli ay natalo niya si General Soji at nakita ito ng prinsipe na agad tumakas. Ngunit napaligiran na siya ng hukbo ni King Ace. Madaling natalo ni King Ace si Prinsipe Seikyu subalit meron pang natira sa hukbo ng prinsipe. Biglang nagpakita si Great General Uki sa harap ng palasyo. Lumapit siya kay King Ace at nagtanong kung siya ba ay karapat-dapat maging hari. Ang sagot ni King Ace ay layunin niya na pag-isahin ang lahat ng kaharian sa China upang magkaroon ng kapayapaan. Siya ang magiging first emperor ng China. Tila approve si General Uki sa sinabi ng hari at inutusan ang mga natitirang kawal ng prinsipe na sumuko na. Hindi matanggap ng isa sa mga commander ng kalabang hukbo ang nangyayari kaya inutusan niya ang kanyang mga kawal na sugurin si General Uki at ang hari. Ngunit pinalipad lang ng Great General ang mga ito ng parang langgam. Nakakita naman ng chance ang commander at sinugod niya ang hari. Mabuti na lang at nandoon si Shin at napigilan niya ang pag-atake ng kalaban. Nabilib sa kanya si General Uki. Bago umalis ang general, dineklara ni Shin na balang araw siya ay magiging isang great general under heaven. Napangiti ito at umalis kasama ang kanyang hukbo. Nag-utos ang hari sa mga natitirang kalaban na sumuko na at nangako na lahat ay mabubuhay. Ginawa naman ito ng mga kawal. At doon nagtagumpay si King Ace, Shin, kanilang hukbo at mga mountain tribe sa hamon na maibalik ang kaharian sa totoong hari. Nagtapos ang movie na pinakita ang tatlong bida na nag-uusap at nagpaplano sa kanilang sunod na hakbang. Ito pa lang ang simula ng mga matitinding challenges na kanilang haharapin.